Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating programang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ngayon po ay isasama na rin po namin yung aming programang Bayanihan po sa 99.9 DWGB-FM. Ito po ay napapakinggan every Sunday from 8 to 9 in the morning sa 99.9 DWGB-FM. So sa pangalan po ng aking mga kasamahan po dito sa APAP Batangas, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at mamaya ho ay aking pong iisa-isahin yung ating mga kasamahan po dito sa usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Unang-una po ay gusto kong pasalamatan ng ating host sa araw na ito. Walang iba kundi si Past President Ding Andal na aming pong ginagawang aming activities sa napakaganda niya pong, anong tawag dito, Ding? Bagong restaurant ito. Actually, ito ay aming hong niligawan po si Ding Andal na magtayo siya ng Eat All You Can. Kaya baka maligawan po natin. For the first time ho ay magkakaroon po tayo dito sa Lipa sapagkat ito hong pavilion niya ay napakaganda ho talaga. And then sa kaliwa ko naman po ang president po ng Rotary Club of Camp Aguinaldo, si President Bong Junco, at sa tabi niya po ang president po ng Rotary Club of Lipa South, si President Alvin Castillo, and si Vice President Mar Amparo ng Chamber of Commerce and Industry, at kasama din po namin dito ang president po ng egg producer ng Batangas, si Jess Medina. And then ang nag-celebrate po ng kanilang anniversary ngayon, 10th anniversary ng 740th Combat Group, si Colonel Arnel Villarreal. Happy anniversary sa inyo, sir. And then ang president po ng Federation of Urban Poor, si President Butch Nares, at saka si Meds Kahanding ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Mga kaibigan, ngayon po ay maganda yung pag-uusapan natin dahil actually sa ating pong forum ngayon ay may empower po natin yung ating mga kabayan kung paano po sila maaaring tumulong po sa Philippine National Police sapagkat ang bisita po natin ngayon ay very powerful po sa Philippine National Police. Kaya kung makikita nyo po ay kasama rin po natin ang isang representative po ng Philippine National Police dito po sa Lipa City. Pero ang pagkakaiba po ng ating guest ngayon ay siya po ay isa ring Rotarian at actually siya po ang Assistant Governor, sir, ng Rotary Club District 3780 sa Quezon City. Yan po ang aming district. Mga kaibigan, ang director po ng Philippine National Police Internal Affairs Service, si Director Willard Navia Grahida, kabayan ko po sa Bicol. Sir, magandang araw po sa inyo and welcome po sa Batangas. Magandang gabi sa ating mga viewers at ako'y nagpapasalamat kay Past President Ding Andal sa pag-anyaya sa akin dito sa APAP Batangas. Oo nga pala, mga kaibigan, si Ding Andal nga pala ang talagang tumutok po para makapunta po rito. Si Ding, baka pwede mo ikwento kung paano mo ginawa tong invitation kay Director Grahida sapagkat alam ko 3 weeks ang preparation mo dito, di ba? Hindi po naman natin pwedeng basta mahatak ang ganitong importanteng kaibigan. Pero buhat po nung magkita kami ni Director na siya po yung inducting officer sa Rotary Club of Camp Aguinaldo at tayo yun naman ang nag-charge ng mga inductees, ay nagkasundo kami na bibisita rito sa Batangas at hinanap lamang po namin yung kanyang schedule na po pwede kung kaya talaga pong pinaghandaan namin yung kanyang pagdating sa ngayon. Ang ating pong bisita ay isang assistant governor ng Rotary. Napaka-aktibo po siya at siya po ay nagkaroon ng mga recognition for membership development sa buong District 3870. At ganun din po kamukha ng ating anong tawag dito, Adjutant General. Buhat ng maging presidente ng Rotary ay sunod-sunod na ang galing na inabot ng ating honorable guest.
Thank you very much, Ding. Siguro ako na ang unang magtatanong sa ating programa at sa ating guest ngayon. Sir, pwede niyo ba kami bigyan ng background ng impormasyon kung ano po itong IAS, yung Internal Affairs Service, at kung ano ang papel na ginagampunan nito sa kabuuan po ng Philippine National Police? Ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police ay yan ay na-create noong February 25, 1998 by virtue of Republic Act 8551, the PNP Reform and Reorganization Law. Ito ay designed para tumulong sa ating bansa for the establishment of well-disciplined, effective, efficient, and service-oriented Philippine National Police. Ayon na rin sa batas na to, ang Internal Affairs Service or IAS ay siyang institutional watchdog of the Philippine National Police. In other words, ito ang tumutulong sa Chief of the Philippine National Police para madisiplina ang ating kapulisan. Kaya sa ating mga kababayan, kung mayroon kayong gustong iparating sa ating Chief PNP, mayroon kayong reklamo sa ating kapulisan, o mayroon din, kahit mayroon kayong commendation sa ating kapulisan, maaari po ninyong iparating sa tanggapan ng Internal Affairs Service sa Camp Crame. Nandoon po ang National Headquarters ng Internal Affairs Service. Significantly, ang Internal Affairs Service ay may 17 regional offices at 79 or 81 provincial offices. Meron din itong mga district Internal Affairs Service offices, merong mga city Internal Affairs Service offices na kung saan ninyo pwedeng iparating ang inyong karaingan o ang inyong reklamo sa mga pulis na nakakalimot sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sir, paano niyo po piniperform yung inyo pong regular na function? Sapagkat kami po sa AFP, may tinatawag kaming Inspector General, Inspector General's Office, na kung saan ito ho ay regular na umiikot ho sa iba't ibang mga units para tingnan po yung readiness po ng aming troops, tingnan ho yung utilization ng resources, yung performance ng aming mga units din. Sa inyo, sir, mayroon din ho ba kayong similar na mga activities na ginagawa na regular kayong pupunta sa iba't ibang mga opisina po ng Philippine National Police at titingnan yung responsiveness ng ating mga kapulisan tungkol po sa peace requirements ng isang bayan? Merong powers and function ng Internal Affairs Service ng PNP para puntahan ang lahat na PNP units sa buong bansa. Meron tayong tinatawag na Annual General Inspection and Operational Readiness Security Inspection Test and Evaluation o AGI ORSITE. Sa ngayon, ang PNP Internal Affairs Service ay nasa Mindanao ngayon, nagsasagawa ng taunang AGI ORSITE. Ngayon, nung nakaraang linggo, nandoon sila sa Region 12. Ngayong linggo, nandoon sila sa Region 13 o yung Caraga. At nagsasagawa sila ng inspeksyon ng lahat ng mga PNP units, region-wide, province-wide, and pati sa mga munisipyo. Ang Internal Affairs Service ay may power to conduct, maliban sa AGI ORSITE, yung tinatawag na proactive inspection and audit. Ito ay yung unannounced inspection ng isang police station, provincial office o regional office para ma-determine ang performance ng ating mga PNP units and personnel in a particular area. Thank you very much, sir. Acknowledge ko nga pala ho ang presence po ng ating kasamahan po dito sa Philippine National Police Lipa City, si Police Inspector Ernesto Chavez. Nasa kanan natin, baka pwede natin, sir, pabatiin si Police Inspector Chavez. Magandang araw sa iyo. Anong tawag sa iyo?
Inspector Ernie. Maraming salamat po at magandang hapon at napagbigyan niyo po yung kapulisan sa bilang kinatawan po ng ating hepe ng pulis dito sa Lipa. Ako po ay nandito, si Inspector Ernesto Chavez po, para po mailahad yung mga programa ng ating kapulisan para sa peace and order dito sa lungsod ng Lipa. Thank you very much, Ernie. At ma-acknowledge ko rin po ang ating mga bisita po ngayon, si Tem Awel or Arnel Awel and Aguilar from Blue Cross. At ang aking kapatid nga pala si Goni Samudio na makakasama ni Sir sa kanyang opisina. And kasama rin po ni Sir si Vince Castillo na doon. Pakita lang yan dyan, Dan. At saka si Dan Hugo and then si Jobel Trono. So siguro bibigay ko na yung microphone sa ating mga kasamaan dito. But ang pag-uusapan kasi natin dito is papaano yung opisina nila, Sir, ay makakatulong sa pagpapalakas ng institusyon ng Philippine National Police, especially sa responsiveness ng ating mga kapulisan doon sa mga reklamo ng ating mga kabayan. And siguro pwede nating mag-revolve yung ating discussion doon sa pagtataas din ng kanilang capability, yung capacity ng PNP. So siguro ang sunod na magtatanong si Past President Dingandal. Hello. Ibig ko na muna parang samantalahin ang pagkakataong ito para batiin ang happy birthday si Past District Governor Mon Comagon na nag-birthday ng August 31. Happy birthday, PDG Mon. Ito ang kauna-unahang District Governor natin sa ating distrito, District 3820, at siyang Charter President ng Rotary Club of Lipa South. Happy anniversary sa ating kasamang combat group, si Colonel Arnel Villarreal. Happy anniversary, 10th anniversary, ngayong araw na ito ng 748 Combat Group. At happy birthday kay Rotarian Hill Doble, September 1. And si Beth Salazar, na aking pamangkin, at happy birthday kay Secretary Dingo ng Rotary Club of Lipa South, September 5 yan. Siguro po, nais ko lang malaman, Director, kung ang function ninyo ay kasama yung pwede pwede bang ang isang mamamayan ay magsumbong sa inyo at sa paanong pamamaraan pwede naming gawain kung sakaling kami ay mayroong napansin na hindi ka nais-nais sa alinmang miyembro ng kapulisan? Ating mga kababayan ay maaaring magsumbong sa alinmang opisina ng Internal Affairs Service sa national, regional, provincial, city, and district levels. Maaari sila magsadya sa tanggapan ng IAS at fill up ng complaint form o complaint sheet. At isasaad nila doon kung ano ang reklamo nila, kung sino ang pulis na nirereklamo nila, kung anong violation nito, kung anong ginawang pag-aabuso o pag-violate ng kanyang human rights. At maliban sa pagsadya sa Internal Affairs Service offices, maaari kayong sumulat sa ating Chief of the Philippine National Police at siya ang magpapadala ng inyong reklamo sa Internal Affairs Service. Maaari niyong i-address sa pangalan ng Chief PNP sa ngayon kay Police Director General Raul Macalalad Bacalso, Chief PNP Camp Crame, Quezon City. Maaari din ninyong ipadala inyong reklamo o yung sulat sa Acting Inspector General kay Police Director I4 Magbanwa, Camp Crame, Quezon City, Internal Affairs Service. Maaari rin kayong mag-text sa text 2920 at ang text message niyo ay makakarating sa ating tanggapan.
At maaari din kayo makipag-ugnayan sa mga partner organizations ng Internal Affairs Service at sila ay tutulong para maipadala ang iyong hinaing o reklamo sa mga tanggapan ng Internal Affairs Service nationwide. Thank you very much, sir. Okay, Alvin, may tanong kayo? Yeah. Magandang gabi sa inyo lahat. Unang-una ay binabati ko po ang ating mga bisita ngayong gabing ito. At meron po pa akong announcement muna sa Wednesday po. This coming Wednesday, September 7, anniversary po naman ng aming club, ang Rotary Club of Lipa South. Yun po ay whole day affair. Sa umaga po, meron kaming bloodletting dito po sa SM sa event center. Mag-umpisa po yun ng alas 8 ng umaga and so on. At ang kasama po namin na mga magdodonate doon ay ang Philippine National Police ng Batangas po, Batangas Province. At saka po nag-imbita kami ng kapagkat ang aming kasama na si Colonel Villarreal ay member po namin sa Rotary Club of Lipa South at anniversary po naman ng kanilang 748th group ngayon, nangangako po rin na sila ay sasama at magdo-donate din ng blood. So, kapagkat kailangan po natin ng mga dugo sa mga panahon na ito. At yun po ay susundan ng governor's visit at saka sa gabi po ay may fellowship. Okay. Sana po ay yung mga magdo-donate ay makapunta ng ayos. Okay. Para po sa ating bisita, AG, tungkol po doon sa nag-text sa akin, pinakita ko sa inyo na saan po ba nanggagaling ang budget ng pulis, sa mga istasyon, at kagaya po ng mga elektrisidad, telepono, nandiyan na po yung mga pangangailangan nila sa kanilang everyday operations. May supposed to be may budget po yan. Sa Manila, alam ko noon nakikita ko po sa television na yung isang substation ay nag-ooperate ng walang ilaw dahil hindi raw sila nakakabayad ng ilaw, ng kuryente. So, nag-operate, talagang nakita ko sa TV, may lampara ang ginagamit. Okay. Yung pong mga ganong pagkakataon, ano po bang mga aksyon ang ginagawa ng inyong opisina? Kung tungkol dun sa sitwasyon na may problema, lalong-lalo na sa kuryente, ang isang police station, ang kinakailangan lang gawin dyan ay ipaalam sa regional office o sa national office at tatawagin natin ang pansin ng concerned unit ng PNP para matulungan ang police station na may problema, lalong-lalo na tungkol sa supply ng kuryente. Follow up lang po, kagaya po ng nabanggit ko kanina, may nag-text po na ang ating emergency telephone line yata dito sa atin sa Lipa putol at hindi yata ho nakakabayad. Nag-text lang po sa akin. Ano po ba ang inyong masasabi kung sa mga ganong pagkakataon? Kailangan lang agarang maipaalam sa kinaukulan at lalong-lalo kung nalaman yan sa karami, alam po natin na isa po sa mataas na opisyal ng Philippine National Police, si Police Deputy Director General Nicanor Bartolome, na siya ring presidente ng Rotary Club of Kamkrame, ay agarang kumikilos sa anumang problema ng ating mga kapulisan. Ang problema ng police station dito ay matutulungan ng ating mga kasamahan sa Philippine National Police, lalong-lalo na rin yung mga pinuno ng PNP na mga pinuno rin ng Rotary Club dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Rotary International District 3780.
At sa amin din, kung inyong ipagkakatiwala, ako na mismo ang magpaparating sa kanya ng problema ng Lipa City Police Station. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po ako magtanong kay Sir Villar, babatiin ko muna po ang aking anak na bunsong kambal ng happy birthday ngayong araw na ito. Si Alvin Amparo at saka si Alwin Amparo. Ako po ay may katanungan, Sir Villar. Yung pong inyo pong Internal Affairs Service, para pong hindi po masyadong tanyag. Kasi ang mga ordinaryong tao kilala foreign affairs lang. Baka po ito po ba'y pwedeng gawa ng paraan para maging katulad po ng mga nauna nung panahon po ni President Ramos, na yung mga tumutulong sa community ay kilala, may advertisement. At saka po yung katulad po dito, meron din po yata kayo dito sa Lipa na naka-assign. Parang hindi po para namin naririnig yung internal affairs na service ng inyo pong departamento. Parang baka po hindi po sila naglilingkod ng ayos sa ating mamamayan. Baka po pwedeng pakalampagin natin para yung mamamayan, kung may problema po sa ating pong komunidad, ay makalapit po agad at magkaroon ng tiwala. Salamat po. Magandang katanungan yun. At alam po ninyo, ang Internal Affairs was created on February 25, 1998. Then, it took time bago na-activate ito noong June 1, 1999. At from then on, nag-double time ang Internal Affairs Service para gawin ang powers and function nito at gawin na rin ang information campaign para lalong malaman ng ating mga kababayan kung ano ang Internal Affairs Service, kung ano ang nagagawa nito para makatulong sa ating mga kababayan at para sa bayan na rin natin. At ang Internal Affairs Service po ay yan ay yung dating Office of the Inspector General of the defunct Philippine Constabulary Integrated National Police. Noong nagkaroon ng Philippine National Police, ang dating opisina ay yung IAW, yung Investigation Office na o IAW ng PNP. But ang IAW na yon ay limited in powers, considering that it is a personal staff of the Chief of the Philippine National Police. Ngayon, na-realize ng pamunuan ng PNP at sa pagkipagtulungan na rin sa ating mga mambabatas na kinakailangan palakasin ang Internal Affairs Service. Kaya ito'y isinama sa Republic Act 8551, yung PNP Reform and Reorganization Law. At Title 5 nito, Internal Affairs Service. Since its activation on June 1, 1999, naging mabilisan ang information campaign, naging mabilisan ang pagtatag ng mga tanggapan all over the Philippines. And sa ngayon, marami na rin ang nakakaalam kung ano ang IAS at kung anong tulong na ibibigay nito sa ating mga kababayan. Significantly, nagtatatag na rin ang Internal Affairs Service ng mga city and district Internal Affairs Service offices. Sa ngayon, dahil malaking syudad ang Lipa City,
maaari kong i-propose sa pamunuan ng PNP Internal Affairs Service ang creation ng Lipa City Internal Affairs Service nang sa ganun lalo makilala ang PNP Internal Affairs Service sa Lipa City at gayon na rin sa buong lalawigan ng Batangas. Sa ngayon po, maliban sa regional office sa Pro 4A sa Canlubang, sa Camp Vicente Tilim, meron tayong Provincial Internal Affairs Service sa Batangas City na kung saan meron tayong provincial director. So ang mga karaingan ng ating mga kababayan at sila'y nagsusumbong sa Internal Affairs Service, sila ay maaaring magsumbong sa provincial director ng Internal Affairs Service Batangas sa Batangas City. Sa ngayon, dahil naiparating mo sa amin na merong mga kababayan pa tayo na hindi aware ng existence ng Internal Affairs Service, then we can work out for the creation of an Internal Affairs Service in Lipa City. And we will call this the Lipa City Internal Affairs Service. Salamat po at maganda po ang ating... Magandang gabi po at magandang gabi po sa taga-subaybay ng ating APAP Batangas at Santo Tomas po. Magandang gabi. In line po, Director, with your office ng Internal Affairs. Kasi parati pong napapag-usapan natin ang problema at reklamo. Madako naman po tayo doon sa mga papuri at mga, alam naman natin pong may mga pulis din po naman tayo na magaganda at ang maayos ang mga ginagawa. Dito mo naman po kaya ay mayroon naman tayong programa na para naman po sa kanilang mga commendation. Yes, ang Internal Affairs Service ay mandated din na bigyan ng recognition ang magagaling na pulis. Katunayan, merong function ang IAS para mag-recommend sa ating mga kapulisan na mailagay sa key positions sa iba't ibang mga posisyon sa national, regional, provincial, and local police offices. At kami ay gumagawang ng mga rekomendasyon para maibigyan ng kaukulang posisyon ng ating mga magagaling na pulis. Relatedly, ang Internal Affairs Service ay nakipag-MOA, nagkaroon ng Memorandum of Agreement with certain Rotary clubs and Rotary districts pertaining to the giving of recognition to outstanding policemen. At pinalawak ito ng Internal Affairs Service sa pagkikipagtulungan sa Rotary International District 3780 at lalong-lalo na sa Rotary Club of Diliman North na nagsagawa ng taunang Search for the Outstanding Pillars of Justice of the Philippines. Pinalawak natin dahil sa ibang mga award-giving bodies, ang binibigyan lang ng recognition yung outstanding policeman. Ngayon, para mapalakas na rin ang ating criminal justice system, naglunsad ang Internal Affairs Service sa pakikipagtulungan sa Rotary Club of Diliman North ng Annual Search for the Outstanding Pillars of Justice of the Philippines. Ang Pillars of Justice of the Philippines ay binubuo ng law enforcers, prosecutors, judges and clerks of courts, corrections and BJMP officials, and community leaders. Sa taunang search na to ng Internal Affairs Service at ng mga partner organizations katulad ng Rotary Clubs, ay binibigyan natin ng pagkilala sa mga outstanding law enforcers. At we are now on the 6th year for the Search for Outstanding Pillars of Justice of the Philippines Law Enforcement category. So sa law enforcement category, nakapagbigay na kami ng karangalan sa humigit kumulang na 300 outstanding policemen all over the Philippines. At nang sa ganon, kapag nabigyan namin sila ng recognition, sila ay binibigyan din ng kaukulang recognition ng Philippine National Police at ng DILG. Napopromote sila o nabibigyan ng medalya sa kanilang magagaling na mga accomplishments.
in doing so, ang Internal Affairs Service ay hindi lang nagpapataw ng parusa sa mga pulis, kundi ito rin ay nagbibigay ng rewards sa mga magagaling na pulis, not only in Metro Manila but all over the Philippines. At ito ay isinasagawa ng Internal Affairs Service sa pakikipagtulungan sa Rotary Clubs, sa DILG, sa NAPOLCOM, sa DOJ, sa courts, sa corrections, at maging sa civic and business organizations. Because nabibigyan din ng recognition hindi lang ang kapulisan, kundi yung mga piskal, ang mga judge, ang mga corrections officials at mga community leaders concerned with the protection of the rights of our citizenry. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat at ganoon din sa ating mga tagapakinig. Naumpisahan din lang ng batian. Batiin ko rin muna po si Bukal Mabel Bertosio. Birthday niya po rin ngayon. May gingaw nakarating siya sa aming anniversary. Kahapon lang po ako nga pala po si Lieutenant Colonel Villarreal, ang Group Commander ng 740. Kahapon po nagkaroon ng command visit si RD, Regional Director Hil Meneses sa provincial police natin. Nagkaroon po ng conference. Isa po ako sa naimbitahan ni PD Rosauro Asio, yung provincial director po natin dito sa Batangas. Doon ay nag-present sila ng kasama na rin yung mga yung crime rate. Akin hong napuna na dito sa Calabarzon, pinakamababa ang rito sa atin, sa Batangas. Kung ikukumpara sa ibang probinsya sa Calabarzon, sa 5 probinsya ng Calabarzon. Nakikita ko sa ang kapulisan natin talaga, malaki na pinag-iba At saka seryoso sila sa ginagawa nila. Lalo na ngayon, panahon ni PD Asio. Doon ay pinag-usapan, nag-present sila ng mga hepe ng mayroon sa city, mayroon sa municipal. Makita natin sa programa nila, halos pareho na rin ang AFP. Meron silang feeding program, meron silang medcap, meron silang pre-hair cutting, yung libreng gupit. Meron din silang brigada eskwela, yung ganon. Meron pa silang police ko, teacher ko. Sa nakikita ko ang parang ang konsepto yung bang winning the hearts and mind of the people din. Kasi by that, nakikreate natin yung cooperation ba? Sabi ko nga, siguro nga, ito ang isa sa pinakamagaling din na solusyon para malunasan yung kriminalidad. Kasi kung ang mga tao sa paligid na may kooperasyon ng bawat isa, may iwasan yung alitan, hindi magkakaroon ng namumuong Kasi isipin mo kung ang bawat isa nagtutulungan sa isa't isa sa pang-araw-araw na buhay, tingin ko maganda po. Sa inyo pong parte, ano ang nakikita ninyong pinakamagandang masasabi o madugtungan pa o madagdagan yung ganitong pamamaraan ba para masolusyonan natin yung peace and order dito sa ating kasi sa part ng military at saka ng AFP, alam natin meron tayong MOA, nagtutulungan po ito Kaya pagka may konferensyo sa iniimbitahan kami, hinihingan kami ng opinion. Yun nga ang napuna ko, halos parehas na kami ng ng konsepto Ano pong masasabi ninyo diyan? Tama yun. Ang PNP, lalong-lalo na ang Internal Affairs Service, ay pinapaigting nito ang Police Information Campaign ng Sagadon na lalaman ng ating mga kababayan ang mga kabutihang ginagawa ng ating kapulisan sa ating mga kababayan. At alam po natin na ang isa sa mga
palaging napupuna ng ating kababayan yung ang mga problema tungkol sa kapulisan, at maraming mga proyekto ang PNP na napapakinabangan ng ating mga kababayan. At katulad ng mga programa ng AFP, mayroon din mga programa ang PNP katulad ng bloodletting, yung feeding programs, yung pagsasagawa ng paglilinis ng kapaligiran, at yung sa ngayon nga inilapit na ng pamunuan ng PNP sa ating mga kababayan ang mga service oriented na offices dito, at mayroon tinatawag itong mga frontliners para mabigyan ng assistance sa ating mga kababayan pertaining to peace and order, pertaining to their safety in the community, pertaining to kung paano nila ma-avail ang serbisyo ng ating kapulisan sa pamamagitan ng isang Police Community Relations Program. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga nanonood. Happy birthday po kay Bukala Mabel, Alvin. kay Maria Rosario Nares, at kay Mr. Maki Federico. Happy birthday. At maraming salamat po din po sa mga medical staff ng San Juan District Hospital for being so accommodating. Kay Dr. Briones, maraming salamat po. Ang tanong ko lang po, sir, hindi naman po kaila sa aming mga mamamayan na may mga pulis din po tayong nagkakamali, at yun naman po talaga mawala pong perpekto. Ano pong ginagawa niyo doon sa mga naalis sa serbisyo, na nabibigyan po rin po ba sila ng second chance in case of na-clear na sila? Sa ngayon, yung mga complaints against yung erring policemen, at ito ay merong complainant at na-establish yung pieces of evidence, at nag-undergo ng pre-charge investigation at nagkaroon ng summary hearing. Sa ngayon po, magmula ng itinatag ang Internal Affairs Service, naka-dismiss na to ng at least 7,000 police personnel. At marami sa ating mga complainants ang natutuwa na sa Internal Affairs Service nabibigyan ng katarungan ang kanilang mga dinudulog na problema sa Internal Affairs Service. At ini-encourage po natin ang mga kababayan na kung may reklamo kayo sa ating mga kapulisan, maliit man o malaki, maaari kayong makipag-ugnayan sa Internal Affairs Service, at maaari kayong tumawag sa mga tanggapan ng Internal Affairs Service. Sa Camp Crame, basta marating nyo yung trunk line, yung 723-0401 hanggang 09, sabihin nyo na pakikonekta sa Internal Affairs Service at makakarating po sa amin ang inyong reklamo. Ang isa sa mga pinaka-epektibo na pagpapadala ng reklamo sa amin ay sa pamamagitan ng sulat o yung personal na pupunta sa Internal Affairs Service, nag-fill up sila ng complaint sheet at immediately nagkakaroon ng pre-charge investigation, at kapag nakita nilang may probable cause, inaakyat ka agad yan sa summary hearing officer. At within 60 days ay magkakaroon ng kasagutan tungkol sa naluluhog yung problema, at kadalasan napapatawad yung parusa na dismissal, suspension o forfeiture of pay. At diyan makikita kung gaano ka-epektibo ang Internal Affairs Service sa pagtulong sa ating mga kababayan na may reklamo sa mga abusadong pulis. Sir, kita po namin, sir, yung sinseridad ng Philippine National Police na talagang ang ating organization ay going very responsive ho sa pangailangan ng ating mga kabayan, lalo-lalo po sa disiplina. Sapagkat alam ko na aside ho sa IAS, meron pa hong mga ibang opisina na pwedeng ang ating mga kabayan ay pagsumbungan. Kaya actually 4 po yan nakikita ko, yung National Police Commission. Pagtungkol sa reklamo ho ay pwede rin sila mag-file ng kanilang complaint sa National Police Commission. Pwede rin silang mag-file ng complaint sa Ombudsman.
at pwede rin sila mag-file ng complaint sa People's Law Enforcement Board. So, kita ko talaga na itong strukturang ito ay inilatag ito para protektahan yung ating Philippine National Police na ito ay magkaroon tayo ng isang disiplinadong mga kapulisan na makakatulong talaga sa requirements ng ating mga kabayan. At with that, sir, gusto kong palakpakan natin yung ating kapulisan sapagkat kita naman natin na kung paano nagiging very responsive yung ating mga pulis. But may tanong ko lang, sir, dito, sir. Sa ngayon ba, sir, anong mga policy ang inyo pong nilatag ngayon? Kasi dati meron tayong one-strike policy para doon sa mga sa kampanya natin sa wetting. And kailan ngayon may mga mas malaking mga problema tungkol po sa droga at yung problema ho ng mga patayan. At dito po sa Batangas, marami ho mga recorded dito na mga patayan na ang pakiramdam ng ating mga kabayan ay parang helpless sila sapagkat until now, maraming pwede makapag-attest na talagang walang resolusyon. So, pwede bang makuha directly from IASO kung ano ang mga policy po ng Philippine National Police tungkol po dito? Ang PNP ay may isang programa para ma-address ang problema na tungkol sa organized crime. At ang wetting, ang drugs, smuggling at iba pa ay organized crimes being addressed by the Philippine National Police, lalong-lalo na ng mga regional and provincial offices. Merong national support units katulad ng CIDG na nagsasagawa rin ng investigasyon at operasyon laban sa organized crime. At ang CIDG ay may mga opisina sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. At kung nais ninyong magsumbong tungkol sa peace and order situation sa inyong area, ay maaari ninyong iparating sa mga nasabing tanggapan. At kung wala kayong maisip kung saan papadala ang reklamo o yung sumbong, just write the Chief of the Philippine National Police at yan ay makakarating sa appropriate police unit na magsasagawang operasyon laban sa organized crime. Ngayon, when it comes to the Internal Affairs Service, meron po ang IAS na mga intelligence units, yung IID. We have the national IID, we have the regional IID and provincial IID ng IAS na sila ang nagkakalap ng impormasyon tungkol naman dun sa maaring involvement ng ating kapulisan sa organized crime. Nagtutulungan ang CIDG, ang intelligence group at ang IAS pertaining to information pertaining to the involvement of some of our law enforcers in organized crime. At alam natin na maaari pa rin na i-involve ng mga kapulisan sa organized crime. At pagdating diyan, may synergy ang IAS, ang CIDG at intelligence group at iba pang friendly forces para ma-address ang problema tungkol sa organized crime sa isang locality. Marami pong salamat. Ako'y ulit-ulit. Ang akin po ay hindi katanungan, ang akin po ay komendasyon na masasabi ko po na at maipagmamalaki po namin dito sa Lipa. Lalong-lalo na po ang Rotary Club of Lipa South, may pagmamalaki po namin na ang amin po laging kasama ngayon sa aming mga proyekto na pinakikita po namin sa aming mga taong bayan, especially po dito sa Lipa, na ang amin pong kasama ay mga kapulisan. Sila po ay binibigyan namin, kagaya po ng nagdaang linggo, kami po ay nagkaroon ng Operation Linis dito po sa barangay na ito ng Balintawak. Hindi po dala nila ay baril. Walis po, naglinis po sila ng barangay dito sa Balintawak. Meron pa po kaming proyekto na ang kasama po namin ay mga kapulisan din po. At kami po ay nagkaroon po kami ng feeding program at ina-adapt po namin sa loob ng 1 taon ang mga bata po na nangangailangan
ng magandang kalusugan dito po sa Barangay Tibig. At yan po ay kasama po namin ay mga pulis din po. At sinasabi po namin sa mga bata na huwag silang matatakot sa pulis kasi po tinanong sila, taas ang kamay ng mga takot sa pulis. Tumataas sila ng kamay. Kaya nga po sabi namin, huwag na kayong matatakot sa pulis sapagkat iba na ang ating ipinakikita sa mga kapulisan. Binabago na po natin ang kanilang muka. Hindi na po kagaya noong kailan at may pagmamalaki na ngayon na ang kapulisan ay kasama na natin sa ating mga community service. Kaya po, maraming salamat sa mga kasama naming mga pulis at yan po ay aming may pagmamalaki sa inyo. Magandang gabi din po sa mga manonood at sa ating mga bisita. Meron po sana akong suggestion kay Sir William na kung po pwede po, bawat po police station magkaroon nga ng internal affairs para makaagapay sa ating mamamayan kung sila ay merong apektadong problema na pang-pulis. Parang nabanggit po nyo kanina na doon lang po sa regional natin meron internal affairs at inaayos na po nyo sa provincial. Pwede po rin kaya sa mga police station? Maaari po yun na gawin natin at ipaparating ko sa National Office ng Internal Affairs Service ang iyong suhestyon na maglagay ng tao sa bawat police station. Sa ngayon, may kakulangan sa bilang ng mga miyembro ng Internal Affairs Service. So what we are doing is we are partnering with organizations, both non-government and government organizations. Sa ngayon po, we have several partner organizations in the Internal Affairs Service at sa ngayon, sila ang parang nakipag-ugnayan sa ating mga police station pertaining to IAS matters. Kung meron namang mga police stations na nakikipagtulungan sa amin at ang proper authority para sa internal affairs matters ay ang chief of police mismo at ang kanyang administrative officer. Dahil ang disciplinary authority sa station level ay ang chief of police at ang kanyang immediate assistant ay ang administrative officer na siyang nagkakalap ng impormasyon tungkol sa mga violations ng ating mga local police. At sa mga susunod pa na mga araw, we are now in the process of strengthening the Internal Affairs Service. We are asking the Chief PNP to give us more personnel dahil ang Internal Affairs Service po ay may dalawang component. Yung uniform service at saka yung non-uniform service. Yung uniform service, sila yung mga police na regular. Yung non-uniform service, yun na yung mga lawyers namin, mga legal officers, at iba pang mga summary hearing officers and investigators. At there has been a suggestion, lalong-lalo na sa chairman ng Appropriations and Budget Committee ng Congress na palakasin ang Internal Affairs Service at bibigyan ng mas malaking budget para makapag-recruit ng mas maraming personnel, both uniform and non-uniform. Mas kailangan po siguro natin itong internal affairs, lalo na po sa mga barangay na kulang sa kaalaman na dapat pala, na meron palang tumutulong sa PNP na maapila sa mga kanilang problema. Salamat po sa paliwanag. Nais ko lang pong malaman paano kaya kung mayroon to na valid gripes ang isang citizen,
paano kami magkakaroon ng lakas ng loob or assurance na walang retribution kapag kami ay lumapit sa inyong opisina o sa alinmang sumbungan na body ng kapulisan. Kasi siyempre, yun po lagi ang ikinakaba ng mga taong bayan kung sila ay magkaroon ng reklamo. Meron tayong support mechanism para mabigyan ng proteksyon ang ating mga complainants. Kapag sila mismo ang nagrereklamo, we are requesting IID and yung counterpart sa PNP na tulungan ang isang complainant pertaining to his or her security. Isa pa sa ginagawa ng Internal Affairs Service, kapag nakikita nila na nasi-threaten on security ng complainant, kaagaran na binibigyan ito ng preventive suspension na 90 days. At sa loob ng 90 days, maaaring ma-resolve ang complaint ng ating mga kababayan. At within 60 days, maaaring masuspend o ma-dismiss ang isang abusadong pulis. Salamat po. Classmate, kung alam po na ating mga tagapakinig at saka taga-subaybay, si Director Larry Grajeda po ay member ng Class 82. At saka po siya ang aming Assistant Governor sa Rotary Club of Camp Aguinaldo. Kaya ako po ay nagagalak at nandito siya ngayon bilang Director ng Internal Affairs Service ng PNP. Ang akin naman hindi katanungan. Ang sa akin ay isang paalala at hihingi kami ng tulong sa Armed Forces sa isang aspeto. Maraming mga criminal syndicate groups ngayon at saka mga ordinaryong kriminal na nagpapanggap na men of authority. Ginagamit uniform ng pulis, ginagamit uniform ng kasundaluhan. Sa Armed Forces, meron po tayong mga regulation na nagbabawal sa pamimigay, pagpapagamit ng official uniform or parts of uniform ng ating Armed Forces. At ipinagbabawal lalo-lalo na sa mga sibilyan na gumamit ng uniforme ng Armed Forces. Ganon din po sa ating kapulisan. Dito lang, marami akong nakita. In fact, may mga gwardiya akong sinita na ginagamit yung BDA namin. Yung battle dress uniform, ito po yung ating camouflage. Mayroon pang patch ng Air Force. At may mga traffic enforcers po tayo dyan. Ako kanina, may sinita ako kanina lang, papunta rito. Ito ay naka-uniform. Nung sinita ko, sabi, binigay daw ng kapatid niya. So, apparently, hindi natin alam, o hindi rin alam ng kasunduluhan, at hindi alam ng ating mga mamayan, na ang pagsuot po ng uniforme ng pulis at ng Armed Forces o ating uniform service ng hindi otorisadong tao ay pinagbabawal din ng Revised Penal Code. So, ang hingin ko lang po kay Director Grajeda na kung maaari, dahil ang law enforcement po natin sa bagay nito ay ang ating kapulisan, na ma-strengthen o mapalakas sa hanay ng ating kapulisan ang pagsawata o pagsaway sa ganitong mga nakaugalian na natin. So, yun lang, Director Grajeda, sana maiparating ito sa ating kapulisan na lalo pang ibayuhin ang pagpigil sa paglaganap ng ganitong practice ng pamimigay, paggamit ng uniforme, both ng Armed Forces at ng kapulisan. May paparating natin yan sa pamunuan ng Philippine National Police at nang sa gadon, mapagbawalan ang ating mga kababayan na gumagamit ng mga uniform ng both PNP and AFP. Significantly, ang PNP ay mayroong programa ngayon na tinatawag na Tamang Bihis. Meron silang mga uniform at iba pang mga paraphernalia na exclusive lang sa PNP. In fact, na-register ito sa intellectual property rights. At sino mang gumaya sa uniforme ng pulis ay uhulihin. At
meron ding mga paraan ang PNP para malaman kung peke ang uniforme na ginagamit ng isang mamayan o kahit na pulis. Yung mga pulis na gumagamit na hindi authorized na uniforme, sila ay binibigyan ng warning. In fact, nabibigyan sila ng demerits sa pagsuot ng bawal na uniform. At in fact, mayroong mga kinasuhan na pulis na bumili sila ng tela sa hindi authorized na mag-manufacture ng tela na yon. At dahil sa registration nito sa Intellectual Property Rights Office, nagdadalawang isip na ang mga kumpanya o mga tao na gumagawa ng mga unauthorized uniforms. Sir, tungkol po ito sa ilang observation din ng mga kabayan natin na not necessarily dito po sa Batangas, but may mga occasions ho na nakikita sila na pulis ho mayroong sukbit na baril pero wala pong uniform, nakasibilyan. Ano po ang kampanya po dito ng IAS, sir? Nagsasagawa ng mga operations ang IAS at kanilang inuhuli ang mga nagsusukbit ng baril dahil kung sila ay nakasibilyan, dapat naka-clutch bag ang baril. Without a clutch bag, they are violating certain policies of the Philippine National Police. Okay. Siguro kay Inspector Chavez, ito yung pagkakataon na siguro na pwede ring mag-report directly ang ating kapulisan sa Lipa sa ating director ng IAS kay Director Grahida sa mga policy, sa mga programa ng Philippine National Police na binaba sa mga probinsya, particularmente sa mga syudad. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig ng APAP Batangas. Ngayon po ay may programa po yung ating kapulisan tungkol dito sa ating peace and order. Ito po ay sa preventive measure. Meron po tayong tinatawag na Police Integrated Patrolling System. Ito po ay pinatutupad ng kapulisan, lalong-lalo na po dito sa ating Lipa, sa pangunguna po ng ating hepe dito sa Lipa, ay pinatutupad po niya itong Police Integrated Patrolling System. Kung saan po, sakop po nito, lahat ng mga, yung pong ating mga checkpoint, yung pong mga patrolling, mga Oplansita, Operation Bakal, yan po ang mga nasasakop niyan. Tayo po sa PNP may directive galing sa higher office na meron po tayo na kailangan po yung strength natin sa isang istasyon ay nagtatrabaho sa labas o yung operational function ay 90% at yung administrative function ay 10%. Ibig sabihin po, yung po nasa loob ng station na nagtatrabaho ng administrative ay 10% lang po ng ating total manpower sa isang istasyon. Yung po ini-implement natin dito sa Lipa. Na-implement po natin. Isa pa po, yung pong ating BPATS, pinalalakas po natin yung ating BPATS. Ito po yung Barangay Peacekeeping Action Team. Ito po pinalalakas natin, lalong-lalo na dito sa Lipa. At natutuwa naman po yung ating kapulisan, lalong-lalo na po yung ating hepe dahil malaki pong naitutulong nitong mga miyembro ng BPATS sa pagsugpo ng ating kriminalidad. Malimit po sila na po yung nagdadala ng mga huli dito sa ating police station dahil kung tutuusin po talaga pong hindi kayang gampanan lahat ng pulis sa lawak po nitong Lipa. Hindi po kaya kailangan po namin talaga yung tulong ng ating mga kababayan at saka po nung BPATS. Sila po ang nagiging katuwang namin sa pagsugpo ng kriminalidad. Okay. Bilang additional po, doon po sa nasabi kanina, tayo po yung nagsasagawa ng mga feeding programs, yung pong mga dialogue, tsaka po yung mga may-ari po ng junk shop at saka mga pawn shop, yan po yung kinausap na natin sa ating istasyon para po malaman nila yung kanilang liability in case na tumanggap sila ng mga nakaw na bagay na ibinebenta. Yung po yung PD 1612. Okay, maraming salamat dyan.
Inspector Chavez. Bueno mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na muna po dito sa programa sa 99.9 DWGB-FM, yung bayanihan po natin, sapagkat 1 hour lang po tayo. So tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maraming salamat pala sa 99.9 DWGB-FM. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating programang Up Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Bago ko ibigay po ang microphone kay Butch Nares, itanong ko lang muna po sa ating panauhin ngayon. Sir, yung tungkol ho sa IASO, kasi mayroon nakapagsabi sa akin na ang IASO sa Metro Manila talagang napaka-stricto ho talaga. Actually, ang tawag sa kanila Berdugo. Dahil talagang grabe ho talaga, ang tingin ho nila is hindi po nakikisama sa mga pulis na mayroong problema. But paano natin po ma-assure na yung standard po ng national ay siya rin pong standard na sinusunod po sa mga probinsya? Dahil alam niyo, pagdating ho sa probinsya, nandiyan po yung pakisamahan, barkadahan. So paano po natin ma-i-implement, ma-professionalize yung IAS na yung mga taong nag-hear doon sa mga complaint ay talagang magiging impartial po sila? Palaging ini-emphasize sa ating mga regional and provincial offices na kinakailangan maging no-nonsense ang kanilang pag-handle ng cases. At sa mga instances na parabang ang ilang mga IAS personnel ay nagiging malapit sa ating mga kapulisan, yan ay patuloy na constant reminder na there should be a sort of a distance. Sa ngayon, ang pamunuan ngayon sa pamumuno ni Police Director Ifor Macbanwa, nire-reshuffle niya ngayon yung mga regional directors. Pinagpapalit-palit niya na yung nasa Region 1 nilalagay sa Region 3, yung sa Cordillera nilagay niya sa Region 2, yung sa RIA 6 nilagay niya sa ARMM, yung nasa Region 8 nilagay niya sa Caraga. So in that way, yung ating mga key officials ng IAS ay nagkakaroon ng mga panibagong assignment para ma-prevent ang probable na connivance o partiality sa pag-render ng decisions. Thank you very much, Butch. Yung tanong mo? Wala. But anyway, habang inintay natin, paano sir naman yung, like for example sa munisipyo, syudad, ang isang mamaya may nakita na isang pulis na mayroong sukbit. At of course, ang unang isipin niyan, kung i-report ko ba ito sa IAS, yung tiwala kagad ang tatanungin doon eh. Kung sakali ho ang isang ordinaryong tao nag-report na isang pulis wala sa uniforme, mayroong baril at hindi inaksyonan po ng IAS, ano ang maaasahan pong tulong ng IAS sa national? As soon as nakarating sa National IAS ang informasyon tungkol sa pagpapawalang bahala sa isang sitwasyon na mayroong mga pulis na nakasukbit, ay kinocall namin ang attention at nagpapadala kami ng opisyalis ng IAS na pinakamalapit sa area kung nasaan yung pulis na nagbabiolate ng rules pertaining to the handling of firearms. Thank you very much, sir. Butch? May nag-text po kasi para kay Sir Chavez. Putol daw po ang linya ng telepono sa police station ng Lipa. Paano naman daw po pagka may mga pangangailangan na importante, mga crime at saka for emergency, paano daw po kung makokontak? Hindi daw yata nakakabayad. Ito naka-text po kasi. Malungkot man po sabihin, talaga po naputol po yung ating communication ng telepono. Dahil yun na nga po, dahil sa financial, hindi po tayo Pero ginagawa na po yan ng ating
ng ating kapulisan sa pangunguna ng ating hepe na si Colonel Rodriguez at maaasahan po natin na hanggang Lunes po, siguro po isang araw, 2 araw hanggang Lunes po ay mapapakabit na po yung ating linya ng telepono sa police station. Salamat po, sir. Salamat. At siguro nga. At ito'y napakamahalagang institusyon. Itong mga ganitong numero dapat ay hindi basta-basta mapuputulan. Dapat may pakiusap tayo sa PLDT at saka alinmang carrier ng telepono na ang mga ganito ay bigyan ng leniency sa kanilang pagtrato. At ito po ay nais ko lang ipaliwanag na tayo dito sa APAP Batangas ay ipinapakita natin kung ano man ang concern ng ating mga kababayan, hindi para magturo sa iyo na ikaw ay aming hinahabol as somebody na gullible, kundi ano ba ang magagawa natin, ano ba ang pwedeng magawa ng ating opisina at ng kung sino man ang responsible dito. Yan lang po ang hinahanap natin dito sa APAP Batangas. So, mayroon pang mga tanong, Meds, para sa acknowledgement kasi yung nag-iisa nating sponsor dito, dapat ma-acknowledge yan dahil kaya tayo nakakasurvive dahil sa kanila. Sir, binabati po namin ang Lipa Sampaguita Mart for your groceries, school and office supplies, bakery supplies. Also available is Batangas coffee, black pepper, and fresh pork. It's located beside Lipa City Public Market. For more information, call on 756-1212-312-0277. Mayroon pa po tayong Bel Air Residences, yung sa tabi ng Fiesta Mall, across the Lipa College. Okay. KLL. Ano matatagpuan naman dyan, Meds, sa Bel Air na yan? Sila po ay nagpe-pre-selling na nung kanilang lote sa tapat ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Tumawag lang po sa 0922-853-3604. Bukas na ba yan? Hindi pa po, nagpe-pre-selling lamang. Kahit pa talagang sampagitang ito, yes. Napakaganda talaga dyan sa mart na yan, mini mart na yan. Napakalinis at mura po talaga ang mga bilihin dyan. Mura ang pangalan nito? Sampaguita. Lipa Sampaguita Mart. Lipa Sampaguita Mart. Okay. Pinasasalamatan din po namin ang Catv Batangas, Catv San Jose, Mataas na Kahoy, Santo Tomas at Lipa. Nagpapasalamat din po kami dito sa Silion Builders Pavilion. Ito po kay Engineer Ding Andal. Narito po kami ngayon. Kung mayroon po kayong events, pwede niyo po tawagan si Engineer Shelly Andal Torres, 0922-830-7435. Inuulit ko lang po yung sa Star Tollway. Kanina po ay 40 kilometers na naman per hour. 4 na truck sunod-sunod. Muntik namin magkabangga-bangga. Nakalagay po doon minimum of 60 kilometers per hour pero laging may 40. Di yun pong mga sunod-sunod pag mahabang-mahaba na nag-overtake. Cost ng aksidente. Announcement po. Sige. Mayroon po tayong Philippine Business Conference sa Manila Hotel, October 11 to 14, 2011. Yung pong gustong sumama. Mayroon po tayong Manila Fame International. This is October 16 to 19 sa World Trade Center. Mayroon po tayong Batangas Province Foundation Day sa December 1 to 8, 2011. Katatapos lang po namin ng streamlining of business permits and licensing systems. Nagpunta po kami sa mga bayan-bayan. Hopefully po mag-i-install ng computers ang ating mga munisipyo at bibilis ang pagkuha ng permit at siguro mumura. Pagkatapos po, mag-sign up po kayo sa Charity Factors. Mayroon po kaming bagong website. Yun pong may mga nanghihingi ng tulong. Kailangan po ay mag-sign up. Pagkatapos po, humihingi ng donation sa mga ibang bansa. Mga $10, $20 kung may dumarating, maganda yun sa atin. Pictures, tapos yung cost. Pero kailangan ay business entity. Entity, hindi pwedeng tao. Organizations. Okay. So,
Salamat Meron po. pa ba? Mayroon pa po pala ang Girl Scout, sorry. The Lipa City Girl Scout Council will have a fun walk for a cause on September 24, 2011 from Lipa City Hall to Plaza Independencia. The theme of the fun walk, Stop Violence Against Children. Proceeds from the fun walk will help a girl pay her membership fee to the Girl Scout of the Philippines. Yun. Friends of the Girl Scout are all invited to join the fun walk. Have fun walking for your health and the girls. 4 a.m. ang registration, 5 a.m. ang start. Thank you very much, Meds. Parting words natin, Butch. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aming programa. Belated happy birthday nga po pala, Congressman Dong Mendoza, last August 29. At happy birthday po kay Bukala Debs Balba ng 3rd District. Today, magandang hapon po sa inyong lahat. Si Colonel Arnel Villarreal. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Sana po patuloy niyong panoorin ang ating programang ito. Marami pong maitutulong ito sa atin ukol sa ating kung ang pag-uusapan ay kapayapaan at kaunlaran. Maraming salamat po. President po ng egg producer ng Batangas. Magandang gabi po at salamat po sa taga-subaybay natin at muli magkita-kita po tayo sa isang linggo. Sa Vice President po ng Chamber of Commerce, wala yung presidente natin. Kuya Ped, happy birthday. Ayaya tayo ko ngayon. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood, sa ating mga bisita. At sana po dun sa ating pong chief ng Internal Affairs Service ay magkaroon man lang ng malaking pondo para mabigyan ng mga information ang mga mamamayan na kahit leaflets lang. Salamat po. At sa palaging binabati ng aming IPP sa Rotary Club of Camp Aguinaldo, si President Alvin Castillo. Okay, thank you. Anong relasyon itong dalawang ito? Okay. Paalala po, sa Miyerkules, meron po kami bloodletting sa SM Lipa. Alas 8 po mag-uumpisa yan. Bukas na ang SM. Meron pong daanan doon. At yun po ang umpisa. Sana po magsidating ang maraming ating kapulisan at saka ang ating pong mga napakiusapan po natin, ang ating mga Philippine Air Force saka sa SPAO 748. Sana po ay kayo ay mag-donate ng dugot kailangan. At isa pa nga pala, happy birthday sa September 5 kay Secretary Dean Go. Thank you very much. Dean, happy birthday. At sa President po ng Rotary Club of Camp Aguinaldo, kay President Bong Hongko at the Adjutant General po ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. At pwede na ako mag-plug? Yes, sir. Sa ating mga taga-subaybay, sundan din ninyo sa tuwing Lunes na umaga, alas 8 hanggang alas 9 sa 99.9 DWGB FM. At nandun po rin tayo, tatalakayin natin ang pangkapayapaang usapin naman sa bayanihan. Maraming salamat ulit. Sa susunod pong pagkikita, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much, sir. At si Police Inspector Ernesto Chavez ng PNP Lipa City. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa Kapulisan ng Lipa upang maipahayag namin yung aming mga programa. At bilang karagdagan po, pinaabot din po ng Kapulisan ng Lipa sa pangunguna po ni Colonel Rodriguez, ang ating pong hepe, na yung pong mga erring policeman dito sa Lipa hindi po namin tinotolerate. Hinihikayat po namin yung ating mamamayan na magsumbong po sila sa IAS at sa mga institusyon na dapat pagsumbungan pagka may na-encounter silang mga erring policeman. Maraming salamat po. Thank you very much. At sa ating napakabait at pinagmamalaki naming host ng ating pong programang Apap Batangas ngayon, si Past President Ding Andal. And congratulations nga pala sa kanyang anak kay Dr. Celine Andal. Siya po ngayon ang chief residence ng Mediatrix. Si Dr. Celine Andal, Mediatrix.
Okay. Babati ako sa aking mga kamag-anak, aking mga kaputol, kapatid ng happy birthday sapagkat birthday po ngayon ng tatay ko at bukas naman ay birthday ng aking apo. At nais ko rin pong mag-anunsyo na para doon sa ating mga kababayan, mga opisyales na napapakiusapang maimbita, ito pong APAP Batangas ay naglalayon lamang na malaman kung ano ang yung mga programa at kung ang ating mga na-invite na mga concerned sectors ng ating community ay may problema, hindi po yun para piitin or sitahin kayo, kung hindi ihanap natin para pagtulungan natin kung paano magkakaroon ng solusyon. At sa Sabado po, sa susunod pong episode ay atin pong bisita ang General Manager ng Batelec 2. Kung kayo po mga kababayan ay mayroong anumang tanong tungkol sa Batelec ay mag-text lamang sa 0917-504-0673. Mga kaibigan, sa ating pong panawin ngayon kay Director Willard Navia Grahida. Mga kababayan, tungkol sa sumbong at papuri sa ating kapulisan, iparating po sa National Internal Affairs Service sa Camp Crame, Quezon City at sa mga regional, provincial, district and city offices. At tungkol naman po dun sa ating search for the outstanding pillars of justice of the Philippines, yung outstanding policemen, prosecutors, judges and clerks of court, corrections and BJ officials, outstanding community leaders, maaari niyong iparating sa IAS o kaya sa Rotary Club of Diliman North, Rotary Center, RI District 370, Quezon City. At ako ay nagpapasalamat sa Rotary Club of Lipa South at Rotary Club of Camp Aguinaldo sa pag-anyaya sa akin dito sa APAP Batangas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng ating naging kasama sa ating programang APAP Batangas. Sa pangalan po ng aking mga kasamahan po dito sa technical side na na-acknowledge na po kanina, ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.